Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:53. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabaga. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang diwat maray na aga po sa nagabos ako po si Jonel Cuba. Sa headlines kita kan sa tuyong mga barata sa lado lokal. Bika o B para digdi sa Kabikulan na nagpaluwas ni napatanid kontra sa nakakahilong butiti. Sa tuya pa nga pamayukan mga barata sa lado lokal, DSWD sa Kabikulan nagtaon ni na aabuton sa 1.4 milyones pesos natabang sa mga biktima kan share line duman sa Banwan kan Calabanga, Camarines Sur. Pamayupa kan mga barata sa lado lokal. Coast Guard padagusman sa pakikipagtabangan sa Puwersa Armada kan Pilipinas asin man sa parte mismo kan miyembros kan Philippine National Police. Sarong babae na dukayan ni na mayo na nin buhay dyan sa parte mismo kan Banwaan kan Ragay, Camarines Sur. Iba pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. Gadanan sarong persona makatapos na makipagbadilan sa parte mismo kan miyembros o erido ang sarong persona matapos na ini makipagbadilan sa mga miyembros kan Philippine National Police. Iba pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. Maabot sa 15,000 na mga o 15 milyones pesos ang itinaong tabang kan MSMAs para sa modernisasyon asin innovation sa Kabikulan. Yan ang mga headlines kan mga bareta. Ang mga detalye sa tiyan. Pagkatapos po nin pagirumdom. Madyan na mag-ugma sa M-Plaza, mahiwas ang lugar, ma-fresco, magayon ang serbisyo, dakula pagpipilian ng mga restaurant sigdi. Ang kakanon, masiram. Dakula ang parking space, may tugtugan, may bailihan, malinig, may recreation area pa. Welcome ang bilog na familia. M-Plaza, bako ka sa Diversion Road. Ini ang entertainment center ka Nagangunyan. Hali kit Tato Mendoza, madyan na. Iibaan sa imong mga barkada sa M-Plaza. Mga tugang liwat marahay na aga po sa Induga. Ako po si Jonel Cuba. Sa detalyes kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Angar Chitorena Municipal Police Station Padagos Gunyanda sa pangapudan sa komunidad na maging mas mapagmatyaga asin ipaabot tulos sa indang kaarmada o sa arinman na pinakaraning hipatura kan pulisya digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur asin man sa tropa kan na Philippine Army ang mga illegal na mga aktibidad na nangyari sa indang mga lugar. Ipagpadagos ang kampanya laban man sa kriminalidad, terorismo asin na illegal na droga. And pagkakabistuan magiging confidential sigun sa parte mismo kan Garchiturira
Philippine National Police. Tinawan doon ka na sambit na nga opisyal na kinakaipuan sa naman na ipaabot sa senda ada magkakadigo nga impormasyon tangani man nadigdi mapadanay ka na mga miyembros ka na Philippine National Police ang tabang sa parte mismo kan komunidad na maging matrangkilo asin hayahay ang pagbuhay. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, nagpatarid ko niyan ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Bicol kontra sa nakakailong butiti. Tinawan doon na raid tide sa Milagros duman sa parte mismo kan probinsya kan Masbate. Nagpapagirumdum giraray ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIPAR sa Kabikulan na bakong ligtas nakakanon ang Pupper Face o BTT tikong asin gabi pis biya mulog ninhuli ta digdi ang daradara kaning tetrodotoxin sarong nakakahilong kemikal na pwede nga magbunga nin pagkakaparalisa asin pagbabarakan na mga ugat. Ini bunga naman kan pinag-aapod na Fisheries Administrative Order number 249 kan Department of Agriculture 2014. Maigpit na ipinagpapangalad ang pagbinta asin man pagkakan kan mga nasambit ng sira mayo ninda anuman na klase ninda bulong sa hilo asin na ini anda dai subuot nawawara maski linigon asin lutoon anasambit na nga sira. Mientras tanto, nagpositibo naman sa paralik shellfish toxin PST ang mga shellfish gikan sa baybayon kan Milagros Masbate basado man sa pag-iimbestigar kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BIPAR National Fisheries Laboratory. Temporaryong ipinagbabawal ana pagkua, pagbinta, pagbakal asin pagkakaan kan anuman ang mga shellfish asin man mga tinanom sa parte mismo kan na dagat sa sinambit ng lugar. Ligtas man nakakanon ana mga sirang pusit, sharing man ana mga sirang pasayan, kabali naman ang kasag basta subuot ini ang siguradong labas asin malinig. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. City Health Office sa piga babantayan ang salud kan mga PDL sa laog kan Naga City District Jail. Jonathan Buyit Paderes sa detalye. Sa katuyuhan na masiguro na maray ang salud ng mga PDL o persons deprived of liberty na nasa Bureau of Jail Management and Penology sa Barangay del Rosario, regular sila tigbibisita kang mga medical personnel hali sa City Health Office. Sigun kay City Administrator Lito del Rosario, importanteng mamonitor ang health status kang mga PDL tulog na sa may mga edad na babae man o lalaki. Tinatawan ang mga ininimbulong asing vitamins para pampakusukan sa indang immune system laban sa lamang kailangan urog na sa panahon na ini na minsan malipot ko, minsan mainit. Apwera sa salon, maipapasunod din ang edukasyon sa mga ini sa pagitan alternative learning system na dakol na ang nakatapos sa laog kan presuhan. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa niya itong detalyes kan mga barata sa lado lokal, Bicol International Airport gustong magkaiguan ng direkta nga international flight para man sa pagpapakusog kan turismo. Daryl Banya sa detalye. Ginibuan sa produktibong meeting kan mga eksperto asin mga tagapagpautob kan regulasyon sa aviation tangarig na diskutiron ang propostong pagbilog kan sarong technical working group na iyon matulod sa pagpakusog ng Bicol International Airport para sa mga international flights. Sigun sa informasyon, ang pagkakaigwakan mga direktang international flights na kulang tabang sa pagparambong kan turismo digdi sa Kabikulan asin mataonin mas dakol na oportunidad sa trabaho para sa tuyang mga kababayan. Mientras tanto, pinahayag man ni Department of Tourism Bicol Director
heavy agwas na sinabit ng lakdang, mga katabang, bako sana sa probinsya kan o digdi sa bilog na riyon, tangarig na mapakusugpaan mga numero kan mga turista. Siglalauman ang mga opisyal sa pagdagdag kan international as in man domestic flight, ini marambong ang industriya kan turismo digdi sa Bicol na marisultaman kan benepisyo sa mga negosyo, tiring man komunidad sa bilog na riyon. Dagdag na baleta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, pinagtutubudan na bangkay kan sarong babae ang nadukayan kan na mga residentes pasado alas 11 ni na pagkaaga kan na sudma sa salog mismo kan barangay kan pabrika sa Banwan kan Bula, Camarines Sur, sagkod ngunyan, mayo pa nabibisto ada sinasabing bangkay nin babae na nadukayan kan na mga residentes kana sambit na nga lugar, mantangan mga ni anda nagaagi sa sinambit ng salog na pagramanda na anda babae ang nagpapataw-pataw sa nasambit ng salog kan ini ang mailing kan mga residentes tulos ining ipinagpaabot sa mga miyembros kan Philippine National Police o PNP duman sa Banwan kan Bula, Camarines Sur tanganing magsagibo na magkakadigong investigasyon. Katakod kan bagay na yan nangapudanda anda mismo na PNP Bula sa mga residentes kanda Banwan kan Bula asin mga pagtaraid na mga banwaan na kung sisay nawawaraan na kanasambit ng persona ini anda pwedeng mahiling asin beripikaron tanganing mabisto kung an mga ini iyo mismo nawawara nindang mga partidaryos. Sa iba pa niya itong detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado lokal, laog kanda mga miyembros kanda SWAT team ada party mismo kanda sarong residensya dyan sa party kan Banwan kan Minalabak, Camarines Sur tulos na mga miyembros kanda PNP anda naga-responde matapos maanda na maglansar ninda pagresponde ang mga autoridad kasunod kan sinasabing armadong engkwentro kanda sudma sa oras na alas 4:20 pagkahapon sa barangay kan Sagrada Pamilya, Minalabak, Camarines Sur. Ang mga kapulisan kan Minalabak MPS sa liderato ni Police Captain na Maalda Baldonado, ana OIC Chief of Police kan sinambit ng Banwaan ang tulos-tulos nagresponde sa apod sa telepono gikan mismo sa sarong barangay Kagawad kanabanggit ng barangay na subuot igwanin nagagala sa saindang barangay nin sarong lalaki na may improvised shotgun. Pag-abot sa lugar, pinaputukan kanda suspek ang mga nagresponding mga miyembros kan pulis nin tulong bisis asin gamit man anda putok na mga o asin man nagbalus man nin putok ang mga pulis alagad nakadulag ang suspek na si alias Ricardo 39 anyos mayagom asin residente kan Suna 1 Sagrada Pamilya sa Minalabak, Camarines Sur nas yaon sa laog kan sa indang residensya nakipag ulay tulos ang Minalabak Municipal Police Station sa mga pinagasarong mga operatiba gikan sa party mismo kanda CSPPO sa panginginot ni Police Lieutenant Colonel Ralph Jason Oida ang Deputy Director for Operation SWAT sa CSPPO, Eriga CSPPO o CSPS SWAT, Pili MPS, Milaor MPS, San Fernando MPS, asin na Bula MPS tanganing maaresto ang suspek. Ang operasyon nagresulta sa pagkakadakop kan na suspek mantang mayo man ninapabareta na binawian nin buhay sa lado man kan gobyerno alagad nagsapo nin lugad ang suspetsado kabali sa mga nasamsam na bagay na na-recover sa pinangyarihan kan insidente iyo na itom na jacket 19 pidaso nin mga dahil nasusulong mga cartridge sa kana shotgun pera sa mga nagkakantidad digdi na 1,000 pesos
ana manlain-lain ng mga denominasyon duwang improvised shotgun asin sarong pidasong natiklop na kutsilyo, duwang pidasong kutsilyo sa kusina asin tulong fired shotgun cartridge. Ang suspect pinagdarakan na mga nagresponding mga tauhan kan MDRRMO sa BMC sa Siyudad Canaga para sa tulos na medikal na atensyon asin pinag-anunsyo an sa indang mga karapatan sa laduman kan konstitusyon nagpadagos an pagpapatindog kan makusog na mga checkpoint kan mga autoridad asin aktibong ipinagpapasunod ang paglaban sa paglamag kan asin pag-neutralisasyon sa anuman na banta sa partibismo kan kaligtasan kan publiko. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, PNP San Fernando padagos na ang monitoring sa paparanihon na perilian. Mike Gravito sa detalye. Ipinagpahayag ni Police Executive Master Sergeant Eli Langitan kana San Fernando Municipal Police Station nagunyan na padagos-dagos na ang sa indang ginigibong Comelec checkpoint asin man pagpapautob kang Comelec gun ban dyan sa Baduan kan San Fernando sa subot sa mga pinagbabantay ninda iyo ang mga insidente na pwede nga magbungkaras katakod sa paparanihon na perlian sa May 12, 2025 national and local elections. Sa ngunyan, may pamansabot sinda ning namomonitor na pwedeng karibukan na magbungkaras parte ka na paabuto na eleksyon dyan sa Banuan kan San Fernando. Hindi po, continuous man po ang monitoring kung igwa man po ning election related incident, sa man po yan na atbangon o minomonitor. So far sa ngunyan po, may paman. Parte kanagi magapahayag ni PMS Eli Langitan kanini ang makaulay kan BBS Patrol dapit sa paparanihon na perilian sa Mayo 2025. Para sa serbisyo publiko si Mike Gravito, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalles kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, ninhuli kan dakula ang mga tius sa banwaan ni na Karamuan Camarines Sur. Pega angat ngunya ni Congressman Elry Villapuerte si Bong Rodriguez, si Congressman Arne Puentevilla asin Mayor Marilyn Cu na resolveran ang issue sa grabing pagtius kan mga namamanwaan sa nasambit ng lugar. Ninulita sa ipinaluwas na survey nagluwas na dakol na mga tius na pamilya igwa ngunyan dyan sa Banwaan kan Karamuan Camarines Sur. Alaga dainin nagigidibo ang pamilya Puentevilla. Sering banda si Mayor Marilyn Cu asin banda and persona ni Bong Rodriguez na magkaaralyado sa politika. Dagdag pa ni Congressman Elry Villapuerte na mayo lamang ni na idarang tabang duman sa Banwaan kan Karamuan Camarines Sur si Bong Rodriguez na grabing naapektaran kan Bagyong Pipito. Ang pamilya Villapuerte nakapagdul na nin housing material, mga yero, semento, cash assistance sa mga apektado asin na partial affected. Alagad hanapot kung ano man ang nagibo kan mga Puentevilla sering man kanda nagkakandidatong si Bong Rodriguez o yan parte kan mga pahayag ni Congressman Elry Villapuerte kan 2nd District Camarines Sur, kandidato para gobernador. Una-una ang mga tao sa Karamuan, Tios, yan ang dapat tawan ng solusyon. No? Bakit Tios? Ang mayor dyan, may mangginigibo. Ang congressman naman, ilingon mo naman. Pasirang buhay sana. Siguro haputunin na si Permin, yan ang mabolo. Yan baga ang ang namamayukan sa kalikasan kadto kaya nagkaigwaning data massacre issue, di ba? Oo. Siya baga haputon mo, ngunyan makakampisan di Arnie. Ngunyan ni man si Bong Rodriguez talaga. Pasensya na lang natin. Kulang sa pansin man yan talaga. Kita kung hilingan mo, puro panraot. May man na, di man naglilibot, di man nagtatabap. Ngayon, sinasabi niya, kung igwang kayamanan na wara dyan,
haputon niya yung mayor, haputon niya si Congressman Pentebella, ang pamilya Pentebella, na 117 years na nandyan. Ang issue, mayaman ng Karamuan, pero tao tios. Magayon na lugar, may beach, dahil man ginidevelop. Nung ginidevelop ko yan, siging para kontra, pag ulang kan proyekto. Sinasabi ni Bong Rodriguez, taga-Karamuan siya, mayaman siya na taong ayuda sa Karamuan. Saro yan sa mga nagrabihan ng bagyong Pepito. Kami na nauna kami ni mga housing materials, mga yero, simento, cash assistance sa mga naapektuhan partially, totally damaged. Ano man ang ginibo ni Pentebella sa kanibong Rodriguez na puro ngaw-ngaw sana. Saka yan si Bong Rodriguez na kakulang. Hilingan mo nagduman para sa cybersecurity na aarangin ng fake news. Ibabalita, halaton mo na lang ang panahon, baka mapatunayan namin siya ang involved sa fake news. Di kami nagtataram, di kami nag-aambog. Ipaliwanag niya kung paano siya nakabakal. Artiyan kan mga pahayag ni Congressman Elry Villafuerte kan 2nd District Camarines Sur, kandidato para gobernador kan Timbuan Kamsur. Sa issue ka nawawarang yaman sa Karamuan Camarines Sur para kay Bong Rodriguez, sinabi ni Congressman Elry Villafuerte na dapat haputon kani iyo ang pamilya Pentebella kay puan man subot kaning simbagun kung paano subot siya nagkaiguanin mga bihikulo mantang mayo man ngani subot ining trabaho. Saro pangani subot na si Rodriguez mayo danin sa diring harong kaya paano man da kani papaharungan ang mga taga-probinsya kan Camarines Sur. Uya pa si Congressman Elry Villafuerte kan 2nd District Camarines Sur, kandidato para gobernador. Una, issue Karamuan, nakaw na yaman. Ako to niya ang pamilya Pentebella, bakit iwas ang tao? Diba? So, siya siguro ang may nakaw na yaman kasi di man siya mayaman, nagkandidato siya, baka nagkapera siya, bumili siya ng mga bagong sasakyan. Maingani siya sa diring harong. Sabi ko nga paano niya mapapaharong ang mga taga-Kamsur? Siya sa mismo, may sa diring harong. Si Congressman Elry Villafuerte kan 2nd District Camarines Sur, kandidato para gobernador kan Camarines Sur kan Timbuan Kamsur. Pagtatarabang-tabangan inda Congressman Elry Villafuerte, Gobernador Luigi Villafuerte asin man Congressman Migs Villafuerte kay baan man ang alkalde kan Rinconada area na maidagos-dagos ang Pasakaw Balatan Coastal Road na labo-labo ang patrabaho ngunyanda kay ba na ang pagkakaiguanin mga diversion road na mataunin kagihanan sa mga motorista asin matao ninda kulang oportunidad na mag-asenso ang lugar sa Rinconada area sa pagbubukas kan mga panibagong diversion road sa programa kan Pamilya Villafuerte. Kabali pa sa mga programa iyo ang pagpapadagos kan mga request ni na additional school sa Iriga City asin man sa Nabua. Iniya tatarabang-tabangan ninda Congressman Elry Villafuerte asin Congressman Migs Villafuerte ulitan edukasyon importante para man sa futuro kan mga jóvenes asin saro sa pinakamayor na programa kan Pamilya Villafuerte puon pa kan panahon ni dating Congressman asin Gobernador LRB kaya dagos-dagos ang pagpapatrabaho kan mga community college na napuunan na sa Banwaan kan Batu na pinunan ni Gobernador Luigi Villafuerte mas pang papagayuno ni Congressman Elry Villafuerte ang community college dyan sa Banwaan kan Baaw ang madali naman na maaprobaran sa Senado na maging sarong state colleges na padrinuan ninda Congressman Migs Villafuerte asin Congressman Elry Villafuerte. Alagad magpapadagos-dagos pa ang pagtabangkan na mga ini sa parte kan na probinsya. Ang healthcare program na pinuunan ni Congressman Migs asin Gobernador Luigi Villafuerte ang magpapadagos-dagos asin dadagdagan pa ning medical ban. Tanganing dakol na mga taga-probinsya kan Camarines Sur ang maserbiyan sa paagi kan na healthcare program sa Camarines Sur na libreng makukuha kan mga residentes. Uya si Congressman Elry Villafuerte kan 2nd District Camarines Sur.
Well, unang-una yung Pasakaw-Balatan na kailangan napo na yan. Magtatarabangan kami ni Congressman Migs at sin mga mayor dyan na mahaman niya. No? Tapos yung apwera dyan sa highway na yan, mga diversion road, tatarabangan kami ni Congressman Migs na matapos yan. No? Yung mga padagos na mga request na mga additional schools sa Irigan na ba't ibang lugar, pagtarabangan yan na matawaan kasi edukasyon, importante yan. Yung community college na napo na nasa Bato, as governor, ako po magpapatakbo na yan. Inumpisa ni Governor Luigi yung pagtatayo, papagayon ng tatin yan. Pag napasa na po yung Bao Community College, malapit nang mapasa, sana ma-action na ng Senado na maging state college, matabang man ng probinsya dyan. Yan sa edukasyon. Yung healthcare, papadagos natin yung pinunan ni Congressman Mix ng Governor siya, Luigi, yung healthcare on the go, dadagdagan natin ng mga medical van at iba't iba. Si Congressman Elry Villafuerte kan 2nd District Camarines Sur asin kandidato para gobernador kan probinsya nin Camarines Sur. Party kan mga programa sa lado kan turismo ni Congressman Elry Villafuerte dyan sa lugar kan Rinconada area. Nakatalaan na i-develop kani ang magagayo na mga lugar sa banwaan kan Batu asin man Balatan tanganing maging destinasyon asin pasyaran kan mga turista asin man makatao ni na hanap buhay asin oportunidad. Ini nagibo naman sa karamuan asin man sa CWC asin ini mangyayari dyan sa banwaan kan Batu asin man sa parte mismo kan na Balatan nin huli ta ini gigibuhon kan mga Villafuerte. Uya si Congressman Elry Villafuerte kan 2nd District Camarines Sur. Ngayon, siyempre, ako alam mo naman, mahilig tayo sa turismo na nakakataon ng trabaho, oportunidad. I-develop natin yung mga magagayon na lugar dyan sa Bato, Balatan, tanganin maging tourist destination, makataon ni hanap buhay at oportunidad. Ginibo ko na po yan sa Karamuan, sa CWC. Kayang gibuhon po yan. Hanap buhay, trabaho kayo po yan, infrastructure, education, health, lalo pang papakusugon yung mga programa na yan. Tuloy-tuloy yan. Yung internet, libreng internet po, napo na may mga eskwelahan na libreng internet. Siguro dapat itaon namin sa inyo kung ano yung mga eskwelahan na yan. Artiyan kan mga pahayag ni Congressman Elry Villafuerte kan 2nd District Camarines Sur, kandidato para gobernador kan probinsya kan Camarines Sur. Anda Balatan asin man an parte mismo kan banwan kan Batu, biglang matalubo an ekonomiya ni Nuliman kan padagos na mga programang itutulod ni Congressman Elry Villafuerte sa tabang man ni Congressman Migs Villafuerte asin Bicol Saro Party List sa mga programa sa lado kan turismo. Mientras tanto nakatalaan na punan ngunya na bulan sa paagiman ka na mga programa ni mga programa ni Gobernador Luigi Villafuerte mapuon na ang pag-install kan mga Starlink sa mga coastal asin man upland barangay yan tanganing makataunin libreng mga internet asin ipapadagos iyan ni Congressman Elry asin dadagdagan pa para mada sa gabos magkaigwanin internet na gamit urog na ang mga estudyante asin mga maestra asin mga barangay official na libre nindang magagamit sa indang mga trabaho asin eskwela. Ang mga modernong basketball court ititindog sa manlain-lain ng mga banwaan. Si Congressman Elry may mga plano na asin mga programa para man sa mga taga-probinsya kan Camarines Sur asin Rinconada area, Seringman Partido area, alagad an sa iyang kalaban na si Bong Rodriguez uda pa. Uyan parte kan mga pahayag ni Congressman Elry Villafuerte kan 2nd District Camarines Sur. Ining bulan na ini sa programa ni Governor Luigi, mapuon na po yung pag-install ng mga Starlink sa mga coastal upland barangay. Tanganing makataon ng libreng internet. Ako man ang mapadagos nga natadagdagan pa po natin yan. So napakarami po kami, may plano, may programa. Yung pagpagayon ng mga facilities sa iba't ibang bayan. Nahiling nyo sa buhi. Ginibo po ni Congressman Migs, Governor Luigi, nagtabang man ako dyan. Yung outdoor basketball court, gano'n nasa Amerika ka, na pwedeng gamitin sa basketball, volleyball, Zumba, event center, mapagibo kita kayan sa iba't ibang mga banwaan. So,
si Congressman Elry Villafuerte kan 2nd District Camarines Sur. An grupo kan Team 1 Kamsur, sigun ki Congressman Elry Villafuerte, an sindang grupo igwanin malinaw na programa na ihahatod sa mga taga-probinsya kan Camarines Sur. Arog na sanakan mga infrastructure, orog na duman sa partido area na dakula na mga programa, arog na sana sa lado ka na infrastructure ang pagtatarabang-tabangan ninda Congressman Marco Gumabaw. Kabali dyan ang pagtaunin solusyon sa tubig inumon na problema na sinasapo ngunyan duman sa partido area. Anda El Verde program magpapadagos-dagos na papatalubuon asin papakusugon padagos ang pagtanom nin mga mangrove o bakawan, hardwood, bamboo o kawayan sa mga lugar orog na sa mga gilid kansalog na mataunin trabaho asin mataunin proteksyon sa lado kan kalikasan o kapalibutan. Ang kalaban kani na si Bong Rodriguez mayo pa lamang na ipipresentar na sarong plano para sa probinsya kan Camarines Sur. Uya si Congressman Elry Villafuerte kan 2nd District Camarines Sur. Malinaw na programa, infrastruktura, ibang lugar na may mga problema sa tubig inumon. Yan, bibigyan natin ng solusyon niya, lalo na dyan sa partido. Ang dami-dami magtatarabangan kami ni Congressman Marco Gumabaw dahil basic po yan, tubig inumon. So, yan mga nakakapirang mga programa na gigibuon tayo. Yung El Verde program na padagos ang pagpapatanom sa mga mangroves, na mga hardwood, mga bamboo sa mga areas by the river. Nakakataon yung trabaho, napopotera pa yung kalikasan. So yan po nakakapira. Malino na programa, plano. Partiyan kan mga pahayag ni Congressman Elry Villafuerte kan 2nd District Camarines Sur asin kandidato para gobernador kan Camarines Sur na pano-pano na nin mga programa asin mga plano sa parte mismo kan Camarines Sur. Alagad an sa iyang kalaban na si Bong Rodriguez maski sarong plano mayo pa lamang na isasabi sa taga Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado lokal, marhay na barata para sa mga taga Rinconada area. Ninulita ang Bicol Power Light na itinutulod ni Congressman Elry Villafuerte asin Congressman Elry Villafuerte para mapababaan na singil sa kuryente asin maging di kalidad ang serbisyo sa Rinconada. Aprobado na sa 3rd reading duman sa Kongreso. Naglalaom ngunyan si Congressman Elry Villafuerte na ini maaprobaran daiman sindam mapundo ni Congressman Migs Villafuerte Bicol Saro Party List asin man si Congressman Horibata na maaprobaran ang Bicol Power Light na mataunin solusyon sa maluyang serbisyo ngunyanin kuryente sa Rinconada area asin magiging hababa ang singil sa indang babayadan sa kuryente. Uya si Congressman Elry Villafuerte kan 2nd District Camarines Sur kandidato para gobernador. Well, good news po, 3rd reading na po. Sana mahabol pa po dahil mag-a-adjourn na February 3 tapos June na. Ihabol po natin yan. Alam mo kasi libo-libo ang nakasalang sa Kongreso pero maganda na ma-approve sa House, sa Senado po yan. At hindi kami titigil hanggang hindi ma-approve yan. Kasi problema talaga. Yan ang solusyon talaga. Yung mga iba nagreklamo tungkol sa mataas na kuryente, wala naman silang solusyon. Ito talaga malinaw na solusyon. At hindi kami titigil hanggang hindi ma-approve yan. May proseso po yan. Approve na sa 2nd reading sa House, ma-approve na rin sa 3rd reading. So, ipa-forward na yan sa Senado. Partiyan kan mga pahayag ni Congressman Elry Villafuerte kan 2nd District Camarines Sur, kandidato para gobernador kanda probinsya kanda Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, tubod si Congressman Elry Villafuerte na mayo nin balidong rason para madiskwalipikar si Vice Mayor Ervin Burra sa iyang pagkandidato bilang vice-alkalde duman sa Banwaan kan Tinambak Camarines Sur. Ninulita inidaa sarong incumbent asin haloy nang nagsiserbi sa Banwaan kan Tinambak.
kaginibuan lang da ini kan timbukag na bukagon ana mga eleksyon asin gibo na maati ang sistema kan dalagan sa politika. Tubod si Congressman El Rey na magana si Bora bilang Vice Mayor kan banwaan kan tinambak ni Nulit ini makusug na kandidato asin padangat kan tao uya si Congressman El Rey Villafuerte. Pero siyempre, malakas siya, maga naman. Arog man yan ng style ng team bukag, na bukago ng eleksyon, bukago ng ang sistema. Dapat yan nila ang tao na magpili. Ginibo man yan ng team bukag, yun, arog kay Bora, siguro iba pa yan. Gibo man ninda talaga yan. Mayo man valid rason. Paano naman madidisqualify yan? Comment, haloy na nagkiserbi. So, ano lang yan, mga style man lang ninda yan na ginugulo nila yung sistema, yung tao. Maga naman yan si Vice Mayor Erwin. Artipayan kan mga pahayag ni Congressman El Rey Villafuerte kan 2nd District Camarines Sur asin na kandidato para gobernador kan probinsya kan Camarines Sur sa irarom kan Timuan Kamsur. Mga tugang iyan ang katiripunan kan Barata alas 7. Sa pangarang kan sa tuyang mga kaibanan sa pagpaabot ng mga barata dyan sa Engineering Department, kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis. Ako po ang sa indong para barata si Jonel Cuba. Mabalos kan sa indong pong pagantabay, mapasatuya pulugodan biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Basta barata, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.